Matapos ang nakakabiting last chapter na pagdating ng dalawang kambal na nirecruit ni Gozo para mag-infiltrate dito sa JCC. Ngayon na i-review na natin ang chapter 232 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang isang napakatinding paghaharap na may napakaraming casualties. Isang laban na di inaasahan ng lahat ng mga nasa JCC. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Jagambatte! Nagsimula ang chapter dito sa magkapatid na sabi pa ni Amane na sila raw ang Sayonji Twins na mula raw sa Kansai Academy. Natanong pa ni Toramaru na ano ba raw pinunta ng mga to rito. Sagot naman ng kuya ni Shina na sabing na nagsasalita pa siya ay sabi naman ni Shina na mga miyembro raw sila ng bagong JAA at ang pagpatay daw sa kanila ay ang kanilang unang misyon ngayon. By the way, ang kapatid ni Shina mga kaibigan ay lalaki pala, hindi pala babae. Anyways, nagulat naman si Toramaru nang ipinunyag ni Shina ang kanilang sadya rito. Nasabi naman si Sipan ni Seba na ine-expect niya raw na mangyayari ito. Sabi naman ng kuya ni Shina na teka muna Shina, kailangan muna nating ipaliwanag sa kanila ng maayos ang ating misyon. Kaya ay dito na siya nagpaliwanag na sabing alam namin na kayo ang nag-hack sa mga i-distribute na baril. Kaya di na raw ito gumagana ngayon. Bagay na nagdulot daw ng malaking gastos mula sa kanilang boss. Kaya ay galit daw ang kanilang boss ngayon. Sagot naman ni Seba na ganun ba? Kaya ay nagpunta raw ngayon ang dalawang to para patayin daw siya. Sagot naman ng kuya ni Shina na huwag ka namang magbadali, may isang bagay o paraan raw para makasurvive daw itong si Seba. At yan daw ay ang ibunyag daw sa kanila kung nasan ngayon si Taro Sakamoto. Na kung ibubunyag daw nila kung nasan ngayon si Sakamoto ay hindi lang daw si Seba o ang kanyang grupo, pati na ang buong JCC ay hindi raw masasaktan dito. Nasabi naman sa isipan ni Seba na di pa ba raw nila nare-realize o alam na patungo na raw dito sina Sakamoto dito sa JCC. Nagsalita naman si Mafuyo na sabing bakit ba basta-basta na lang kayong kumikilos dito at gumagawa ng komosyon? Sabi pa niya kay Seba na kuya, di ba mas maganda kung papatay na lang natin sila ngayon? Napangiti naman si Shina na sabing nasa isang iglap ay nagawa ng masipa ni Shina si Mafuyo at nadiin pa sa pader na sabing kung mamaliitin mo ang Kansai ay papakita ko talaga ang lugar mo, tarantado. Nag-alala naman si Seba na sabing Mafuyo, sabi naman ni Toramaru na ang bilis dong kumilos ng babae. Nakuna naman ng CCTV ang nangyari kaya inalerto na ang buong JCC na sabing alert. May suspicious activity raw ang na-detect ngayon sa loob ng facility ng mga posibleng intruders daw. Kaya ang mga estudyante ay dapat daw na bumalik kagad sa kanilang mga rooms. Habang mga teacher at staff ay magsisimula na raw ngayon sa pag-eliminate sa mga intruders. Sabay may kita ang mga guro na naghanda na. Balikin na Shina, sabi ng kuya nito na mukhang nagiging annoying na raw ngayon ang nangyayari. Sagot naman ni Shina na yan nga raw ang kanyang gustong mangyari. Maya-maya pa'y dumating na ang mga teacher and staff na sabing nakita na namin sila. Sila ang mga intruders. Patayin niyo sila. Sabi naman dito ni Shina na hindi raw yan ang tinutukoy niyang gustong mangyari. Kaya dito na siya pinayuko ng kanyang kuya na sabing hoy, masyado ka talagang careless. Na the more na mas pangit raw isang klase ng baril ay the more na mas marami raw ngayon ng mga ligaw na balak. Kaya ay dapat na mag-ingat daw itong si Shina. Nainis naman si Shina kaya ay tumakbo siya at mabilis na itinutok ang kanyang Gatling gun sa mukha ng isang guro na kung saan ay mabilisan niyang tinapos ang multiple teachers mga kaibigan gamit ang kanyang Gatling gun at sa mukha pa talaga nito pinagbabaril ang mga guro. Nainis naman ang mga kasamahan nito na sabi pa ni Shina na makinig kayo mga tao rito sa JCC. Pinadala kami rito mismo ng bagong JAA kaya kung di kayo susunod sa amin ay na nagsasalita pa si Shina ay sumugod naman itong isa kaya ay mabilisan siyang kinelyohan ni Shina at inihagis na habang nasa ere ay tinutok niya ang kanyang Gatling gun sa ulo nito na sabing kung di kayo susunod sa amin ay parang nag-oppose na rin daw sila sa authority. Sabay dito na niya binaril ang ulo ng guro na sa sobrang lakas ay tumagos sila sa pader. Nasabi pa sa isipan ni Amane at Toramaru na ang babaeng to ay malakas daw na ito raw pala talaga ang lakas ng isang #1 student sa Kansai Academy. Maya-maya pa ay gumanti naman si Mafuyo ng isang sipa na na-block naman ni Shina. Nasabi pa sa isipan ng naiinis na ngayon na si Mafuyo na papatayin daw talaga niya itong babae. Sabi naman sa isipan ni Shina na sige ba. Dito naman sa kuya ni Shina ay sabi pa niya na ano na raw kaya ang kanyang gagawin ngayon. Sumasobra na raw nangyayari na di niya raw in-expect na ganito ang mangyayari. Tinanong naman siya ni Seba na sabing hindi ka ba lalaban? Sagot naman nito na hindi naman daw yan ang kanyang intensyon. Na ang akala raw niya ay sasabihin daw kagad ni Seba sa kanila nang walang issue sa kung nasan sina Sakamoto. Di naman nagsalita si Seba nang masaabihan ng kuya ni Shina. Kaya dagdag pa ng kuya ni Shina na kababatang kapatid din ba raw ni Seba ang kaharap ni Shina ngayon na nakakapagod daw para sa kanilang dalawa ang pakikipagdilit sa mga matitigas na ulo ng mga kapatid. Pero gayon pa man, mas nangingibabaw pa rin daw ang kanyang pag-alala sa kanyang kapatid kaysa sa galit nito sa kanya. Tinignan lang naman siya dito ni Seba nang maya-maya pa ay nasakal na ni Shina si Mafuyo. Nasabi pa ni Shina na pagod ka na ba? Ang hina mo naman. Ganito pa talaga kababa ang level ng mga taga-Tokyo. Kaya dito na sinabihan ni Shina ang kanyang kuya na sabing tapusin na natin to ngayon din. Kumuha ka na lang ng ilang mga souvenirs at umuwi
uuwi na. Subalit may napansin naman si Sheena sa kanyang kuya, kaya tanong pa niya na, ha? Anong problema kuya? Sagot naman ito na nagtataka na sabing, ha? Sana ba yung lalaking nasa tabi ko kanina nakausap ko? Maya-maya pa nagsalita naman si Seba na sabing, tama ka nga. Ang pagkakaroon daw na nakababatang kapatid ay sakit lang daw talaga sa ulo. Sabay may kita na ginamit pala ni Seba ang kanyang invisibility suit at nagpunta sa may likod ni Sheena na ngayon nagulat sa biglang pagsalita ni Seba, kung kaya't ang walang kaalam-alam na si Sheena ay nagawang isipa at papatalsik ni Seba. Kaya habang papatalsik siya ay sabi naman ni Sheena na may umatake raw sa kanya na parang multo. Sumigaw naman ang kuya ni Sheena na sabing, Sheena, sa likod mo, sapagkat may kita ang mga guro na nagprepara na at nagawang mag-aapos itong si Sheena na sabing huwag mong maliitin ang mga JCC teachers. Natuturuan daw talaga nila ito ng leksyon, isang leksyon na di raw talaga nito makakalimutan. Kaya nang atakihin na sana nila si Sheena ay bigla naman nagsalita ang kuya ni Sheena na sabing, di ba sabi ko sa'yo na huwag mong ibaba ang guard mo? Sabay kumilos na ito mga kaibigan na in an instant ay inubos niya ang lahat ng guro na papatay sana kay Sheena kanina at may kita ang maraming bangkay na wala ng ulo na just like that ay tinapos sila ng kuya ni Sheena. Kaya dito ay mas kinabahan pa sina Seba na sabing, ha? Anong nangyari? Nasabi naman ni Toramaru, Kaji at Amane na ang movements daw nito o mga galawan ay sobrang lakas daw talaga. Nilapitan naman si Sheena ng kanyang kuya at tinanong kung kaya pa ba raw nitong makatayo. Sabay may kita na seryoso ng kuya ni Sheena na ayon dito sa editor's note na ang talento raw ng lalaking to ay ibang klase raw talaga. So grabe ang tindi. Ngunit ang tanong ay kaya ba nilang tapusin ng twins na to? Paano kaya nila matatalo ang ganitong kalakas na kalaban? At ano na kaya ang nangyayari ngayon kina Sakamoto? Walang lahat ng mga matitinding eksena at karugtong nito na may bakbakan na wala talagang humpay ay masasaksihan natin sa susunod na video kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya may kung nagustuhan nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.